Hello Kenga! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Ang kwentong aswang natin for today ay pinadala ng ating kayanggaw na si Maraya. Kwento daw to ng kanyang nanay na si Talia. Mula to sa masalimuot na pagkabata ng nanay niya at pagkakaroon niya ng kapansanan. Hanggang sa pagharap ng nanay niya sa isang mapanganib na nilalang. At sa likod ng takot na yon, mabubunyag yung katotohanan. Kung sino ba talaga yung tunay na aswang. Pero bago yan Kayanggaw, shoutout pala muna sa Kayanggaw natin na si Ma'am January. Hello po, pero yung picture dyan, picture ng asawa niya. Kasi nalimutan yata ni Sir banggitin yung pangalan niya. Grabe, nung nakita kami ni Sir, sabi niya, Sir, ma'am, pa-picture po. Para po sa asawa ko, si January. Hindi naman niya sinabi yung pangalan niya. Kaya naman, ayun, sir, shoutout sa'yo pati sa kay Ma'am January. Kaya naman, Kayanggaw, wag na natin patagalin pa. Sabay-sabay na po nating pakinggan at alamin ang kwentong aswang ng nanay ni Maraya. Talia? Talia, gumising ka nga. Ay, hala, nakatulog po pala ako. Sorry po, ma'am. Umuwi ka na lang kaya kung inaantok ka. Huwag mo nga gawing tulugan tong klase ko. Sorry po talaga, ma'am. Anong oras na po kasi ako natulog kagabi? Tinapos ko pa po kasi yung project po ni Amis. Ba't talagang ginawa mo pang dahilan yung anak ko? Lumabas ka na lang. Doon ka na matulog. Ma'am, anak niyo po pala si Amis? Ba't hindi na lang po siya yung gumawa ng sarili niyang project? Para siya yung napuyat, hindi po si Talia. At sino ka naman para magsalita sa akin ng ganyan? Ako lang naman po yung marunong kumilala kung ano po yung tama at mali, ma'am. At sa tingin mo, tama yung pagsagot-sagot mo sa akin. Mali po. Pero minsan, kailangan mo rin gawin yung isang mali para maipaalala mo sa taong gumagawa rin ng mali na hindi siya tama. Kayo po ba, ma'am? Marunong po ba kayo kumilala ng tama at mali? Kasi kung opo, parang nagdududa po ako dun eh. Kayong dalawa, lumabas nga kayo. Sige na, umalis na kayo. Sige po. Talia, tara na. Best friend ko noon si Nico na kilalang mayaman sa aming eskwelahan. Kapag may nakikita siyang nakatatandang gumagawa ng mali ay agad siyang nawawala ng respeto. Kapag pinapatawag ang mga magulang niya, sa halip na pagsabihan siya, sila pa ang kumokompronta sa taong nakaalita niya. Isang beses nga pinalabas kami ng klase at nagsumbong siya sa mama niya. Kaya ipinatawag ng principal ang tiyahin kong guro dahil nagreklamo ang nanay ni Nico. Walang magawa ang tiyahin ko nang kampihan ng principal kaming mga bata kaysa sa kanya. Yun nga lang, pag uwi sa bahay ako naman ang kawawa. Hoy, ikaw Talia! Halika nga rito! Bakit po? Kanina pa akong gigil na gigil sa'yo eh. Di ba dapat sa'yo ko ibuhos lahat ng galit ko, ha? Halika nga rito! Aray ko po, tita, wag! Masakit talaga to! Naghahanap ka pa kasi ng kakampi eh. Magaling ka rin kumapit, ha? Alam mo kung paano ka makakahanap ng panlaban sa akin. Tita, hindi ko po kayo maintindihan. Nakikipagkaibigan ka doon sa Nico na yun para may tagapagtanggol ka? Alam ba ng Nico na yun kung anong problema ko sa'yo, ha? Kailangan ko pa bang harapin pati yung tapang ng mga magulang niya? O ano? Nahawa ka na rin ba sa kawalan niya ng respeto? Dapat po kasi tita, ako na lang po yung pinalabas niyo eh. Aray ko, sakit na po ng anit ko. Talagang masasaktan ka dahil inis na ako sa'yo. Palaging ganon ang buhay ko. Lagi akong nasasaktan dahil sa iisang dahilan. Bunga raw kasi ako ng isang pagkakamali. Ang tunay kong ama ay asawa ni Tita Sasa. Magkapatid kami sa ama ng anak niyang si Amis. Pero magpinsan din kami dahil ang nanay ko ay nakababatang kapatid ni Tita. Hindi ko kasama si nanay dahil nasa ibang bansa siya at nagtatrabaho para sa akin. Ang akala nga ni nanay, maayos ang buhay ko sa poder ng kapatid niya. Pero nagkamali siya. Araw-araw akong nasasaktan sa bahay na yon. Lalo na kapag wala ang asawa ni Tita. Siyempre kapag nandun ang tatay ko, mabait si Tita sa akin. Pero nang gabing yon, wala ang tatay ko, kaya malaya niya akong nasaktan. Kinabukasan naman parang inaabangan ako ni Nico sa labas ng gate. At paglabas ko, nakita ko siyang nakatayo doon at naghihintay. Oh,
Anong ginagawa mo dyan, Nico? Eh di hinihintay kita. Gusto ko kasing bumili ng champurado pero dapat kasama ka. Deliver kasi kita, di ba? Talaga? Maaga pa naman eh. Halika, kumain ka na ba sa inyo? Hindi pa nga eh. Yung niluto kasi ni Tita Sasa para sa kanila lang yun. Eh, mas isip bata pa pala sa inyo yung tiyahin mo, no? Nakakahiya talaga yung ugali niya. Yaan mo na yun? Ano, sinaktan ka ba niya? Para kasi may pasaka sa pisngi, oh. Nako, huwag mo na lang pansinin yan. Halika na, bumili na lang tayo ng gusto mo. O sige, tara. Maaga pa nun kaya pumayag akong bumili kami ng champurado. Gaya ng sinabi niya, libre niya talaga ako. At dahil nga gutom na gutom ako, hindi sapat sa akin ang isang mangkok. Kaya binilhan niya pa ako ng isa. Habang kumakain kami, bigla naman siyang nagtanong. Talia, hindi ba umuwi yung mama mo? Umuwi naman. Bakit hindi mo isumbong sa kanya yung tiyahin mo kapag umuwi siya? Dapat sinasabi mo yun eh. Kapag nalaman ng mama mo na sinasaktan ka ng ganyan, siguradong hindi niya magugustuhan yun. Kasi magkapatid sila eh. Paano kung mag-away sila dahil sa akin? Kahit na. Kaya mamimihasa yung tiyahin mo na saktan ka kasi walang pumipigil sa kanya at walang nangangatwiran. Kasi nga, di ba mali namang sumagot sa mga matatanda? Talia, hindi lahat ng matanda aral yung binibigay sa mga bata, no? Meron mga matatandang mapang-abuso at hindi dapat hinahayaan lang ng ganun. Kilala mo naman ako, di ba? Lagi ako nakatingin sa kung ano yung tama. Kahit matanda ka pa, kung napakahirap respetuhin ang ugali mo, hindi talaga kita re-respetuhin, no? Ang respeto kasi, wala sa pagiging bata o matanda. Nasa ugali yan ng tao. Bakit mo re-respetuhin yung tao kung hindi kayang respetuhin pagiging bata mo? Natatakot din kasi ako eh. Konting pagkakamali ko lang sinasaktan na agad ako ng tiyahin ko. Hinayaan mo rin kasi. Hindi pwedeng ganyan sa akin. Tignan mo yung mga magulang ko. Kapag alam nilang tama ako, hindi nila ako basta pagsasabihang matuto akong rumispeto. Alam nilang nire-respeto ko naman talaga yung matatanda eh. Wag lang silang salbahe. Dahil kapag salbahe sila, mas salbahe ako. Kasi naman, hindi naman ganyan yung tinuro sa akin ni nanay eh. Oh, nire-respeto mo yung taong salbahe. Ano na pala mo? Sa bunot, kurot, sampal. Tama ba yun? Kaya ang hirap din intindihin nung sinasabing kapag mas matanda sa'yo, dapat respetuhin mo na kaagad. Sila, re-respetuhin natin pero tayo mas bata. Pwede nilang saktan, insultuhin at alipustahin. Pwede nila tayo sigawan ng basta-basta kahit wala naman sa lugar. Tama ba yun? Kaya naman, Talia, kailangan mo matutong lumaban, no? Paano yan? Kapag naging palaban naman ako, hindi naman ako pakakainin eh. Hayaan mo, tutulungan kita. Basta lumabang ka lang. Kahit sinong matanda, siguradong iisipin nilang hindi magandang impluensya sa akin si Nico. At oo, nakatatak talaga sa isip ko ang nakasanayang patakaran. Kapag mas matanda sa'yo, respetuhin mo. Halatang ibang paraan ng pagpapalaki kay Nico. Kaya mas maaga niyang naintindihan na ang tunay na respeto ay wala sa edad. Pero habang iniisip ko ang mga sinasabi niya, naramdaman ko naman na may punto siya. Kapag sobra na, baka hindi na dapat basta magbigay ng respeto sa taong hindi naman karapat-dapat dito. Kaya isang araw, nagawa akong lumaban. Nang muli akong saktan ng tiyahin ko dahil sa napakababaw na dahilan. Aray ko po, tita, tama na po! Halika dito! Halika! Oh, ayan! Diyan ka, pumasok ka dyan! Ayoko po! Hindi po ako papasok dyan! Sasagutan ko na lang po yung assignment niya, miss, pero hindi po ako papasok! Hindi na! Baka mamaya kapag nakatulog ka na naman sa klase ko, iyan na naman yung idadahilan mo eh. At kapag pinaiyak mo pa ulit si Amis, hindi lang yan ang pagdadaanan mo, ha? Pumasok ka na doon! Sige na! Pasok! Hindi po! Ayoko! O ba't lumalaban ka na talaga, ha? Ang kapal na mukha mong itulak ako! Bumalik ka rito! Bumalik ka rito, Talia! Halika! Alam ko na mga anak ako ni na mama at papa eh. Alam kong mali yung ginawa nila pero hindi ko yun kasalanan. Aba, at bakit napunta tayo sa usapang ganyan, ha? Kasi yun naman talaga yung dahilan kung bakit galit na galit ka sa akin, di ba? Sa tuwing nakikita mo ako, naaalala mo yung ginawa ni Papa.
Araw-araw mo yung pinapamukha sa akin na anak ako ng mga taksil. Pero sana nagtira ka man lang ng konting respeto para sa sarili mo, tita. Aba, at talagang lumalaban ka na, ha? Di ba, tita, guro ka? Dapat nagtuturo ka at hindi ka nagiging halimbawa ng isang mapanakit na tao. Dapat tinuturo mo kung paano rumispeto at kung paano maging karapat dapat sa respeto. Yan yung mga nakukuha mo kay Nico. Yung mga ganyang ugali. Tama naman po siya. Bakit niya re-respetuhin yung taong ayaw na mabiging karapat dapat sa respeto? Sana nga naging kasintapang na lang niya ako. Kasi ang katulad niya, hindi basta-basta kayang bastusin kahit ng matatanda. Hindi nga ako papayag na sasaktan mo ako ulit. At kapag umalis ako sa bahay na to, papagalitan ka ng mga magulang ko. Napakasama mo talagang tiyahin. Hoy, Talia, bumalik ka rito! Mabilis nga akong tumakbo palabas ng bahay. Hinabol ako ng tiyahin ko kaya lalo ako nataranta. Sa sobrang bilis nga ng pagtakbo ko ay hindi ko napansin ang tricycle na paparating. Narinig ko na lang ang bigla nitong pagbusina. At paglingon ko, sinalpok na agad ako ng tricycle. Doon ako nawala ng malay at nang magising ako. Pakiramdam ko hindi ko nakilala ang mundong ginagalawan ko. Talia, anak. Talia. Diyos ko, salamat naman at gising ka na. Ano, may masakit ba sa'yo? Sabihin mo lang kay mama, ha? Sino ka? Ha? Anong sino ako? Mama mo ito, hindi mo ba ako nakikilala? Hindi ko talaga nakilala ang mama ko nung una akong nagising. Mangiyak-ngiyak siya nang tanungin ko kung sino siya. Pero halata kong pilit niyang pinakalma ang sarili niya at inuunawa ang sitwasyon. Tinawag muna niya ang doktor para masuri ako. Tahimik siyang nakinig sa lahat ng ipinaliwanag nito tungkol sa kalagayan ko. Matapos naman ako masuri, sinubukan akong pakainin ni mama. Pero halos sabaw lang ang kayang tanggapin ng katawan ko. Hindi rin naman nagtagal ay nakatulog akong muli. Nang magising ako ulit ay naroon naman si Nico. Oh, buti naman gising ka na ulit. Kamusta, Talia? Nico? Oo, ako to. Mabuti naman nakilala mo kaagad ako ah. Si mama, nasan siya? Nandito lang siya. Naalala mo pa ba siya? Tita? Tita, tinatawag ka po. Tinatawag niya ako? Opo. Ito siya, Talia oh. Talia? Talia, anak, kumusta ka? Mama? Oo, ako ito, mama mo. Diyos ko, salamat naman at naalala mo na ako. Ay, kamusta yung pakiramdam mo? May gusto ka ba? Sabihin mo lang. Gusto ko pong bumangon, mama. Naku, anak, hindi pa pwede. Nakasabit kasi yung paa mo, kaya mahirap at saka delikado kapag bumangon ka. Pero iaangat na lang natin ng konti yung hinihigaan mo, ha? Para mas maging komportable ka. Ano, ayos ba yun? Opo, mama. Buti nga po dumating ka dito, ma. Kasi po, lagi po ako sinasaktan ni tita. Hindi na mauulit yun, ha? Simula ngayon ako yung palagi mo kasama. Hindi na kita iiwan. Sabi ni mama, 2 linggo pala akong walang malay. May benda rin ang ulo ko dahil sa tinamukong pinsala. Muntik na raw akong mamatay at naging sensitibo ang ulo ko lalo na kapag nauuntog. Sa binti ko naman napilay na ako dahil yon ang pinakanapuruhan sa aksidente. Nang lumabas naman ako ng ospital, hindi na ako bumalik sa bahay ni na Tita Sasa. Dinala ako ni mama sa bahay nila ng boyfriend niyang Amerikano. Ang Amerikanong yon ang naging opisyal kong ama. Inayos niya ang pangalan at mga papeles ko. Kaya dala ko na rin ang apelyido niya. Pero sa kabila ng karangyaan ng bago kong buhay, hindi ko pa rin lubos na maramdaman ang saya. Hirap na kasi akong makalakad ng tuwid. At nang bumalik nga ako sa pag-aaral, hindi na si Tita Sasa ang guro ko. Kalaunan ko na lang nalaman na ipinakulong pala siya ni mama. Talia! Talia! Oh, Nico! Ang ginagawa mo dyan? Tara, sabay tayo pumasok. Bubuhatin kita. Naku, wag na, no? Oh, Nico, baka matumba kayo, ha? Bawal mauntog yung ulo niyan. Naku, kaya ko po siya. Dahan-dahan lang naman po ako eh. Tara na, Talia. Sakay ka sa likod ko. O siya, sige ha, basta mag-iingat kayo.
Nico, mabigat ako eh. Ano ka ba? Kaya-kaya kitang buhatin, no? Sige na, sakay na. Sumakay nga ako sa likod niya at dinala niya ako hanggang sa classroom namin. Napakabait talaga ni Nico noon. Kahit mahilig manukso ang mga kaklase namin at palagi nila kaming binubuyo, wala talaga siyang pakialam. Ako ang nahihiya para sa aming dalawa. Inayos pa nga niya ang upuan at mga gamit ko para makaupo ako ng maayos. Pagkatapos umupo siya sa tabi ko. Palagi talaga akong inaalalayan ni Nico. At habang lumalaki ako, ganun na talaga ang kalagayan ng paa ko. Pero hindi siya nagsawang tulungan ako. Nang makatapos naman kami ng elementary at high school, nakakalungkot lang dahil hindi na kami nagkasama pa nung college. Lumipat kasi ng tirahan ang pamilya nila. Hindi naging maganda ang buhay ko nung college dahil sa kapansanan ko. At nung huling taon ko doon, lalo pang nadagdagan ng problema ko dahil nga isa akong transferee. Ay, naku sis, ang gwapo niya, oh. Oo nga eh. Dito ba siya sa atin? Eh malamang, dito pumasok eh. Tara, kaibiganin natin. O sige, ikaw na mauna. Expert ka dyan, di ba? Baliw, baka ayaw niya sa bakla, no? Ikaw na, maganda ka naman eh. Ano ko ba? Kaklase ko rin si Amis nung panahong yon. Pero hindi kapatid ang turing niya sa akin, kundi isang kaaway. Siya ang matagal nang nangunguna sa pang-aapi sa akin dahil sa kapansanang ang sarili niyang nanay naman ang naging dahilan. Gaya nga ng balak nila, nilapitan ni na Amis at Jamie yung bagong lalaki. Papansinin na sana nila ito, pero bigla itong dumiretso at umupo sa upuang nasa likuran ko. Sinundan nila siya roon at pilit na kinausap, pero hindi man lang niya sila pinansin. Ay, sungit mo naman kuya. Kinakausap ka lang naman namin eh. Eh, di ba sis? Ano, mahina ba yung boses ko? Bakit parang hindi sapat yung volume? Ayaw lang talaga niya makipag-usap, no? Hayaan mo na nga yan. Alika na, doon na lang tayo sa upuan natin. Sira, susuko ka na talaga? Ayaw nga eh, di ba? Alika na kasi. O sige, sabi mo eh. Tahimik lang ang lalaki kahit nagsimula na ang klase. Nang kausapin siya ng guro ay nalaman naming Nico rin ang pangalan niya. Kaya naalala ko ang dati kong kaibigan. Iba naman ang apelyido niya kaya alam kong hindi siya yon. Maya-maya pa, tumayo ako at nalaglag ang tungkod ko. Agad niya itong pinulot para sa akin. Nakita naman yun ni Amis, pero hindi ko na lang pinansin ang tila naiinis niyang reaksyon. Salamat ah. Walang anuman, miss. Gusto mo tulungan kita? Naku wag na. Kaya ko naman mag-isa eh. Sanay na ako sa ganito. Ayaw mo na bang tinutulungan kita? Tinutulungan? Bakit naman parang dati mo na akong tinutulungan? Wala. Ano nga ulit yung nangyari sa'yo? Ulit? Ano kasi, na-aksidente ako. Pero, bakit may ulit? Kasi tignan mo to. Oh, ano nangyari sa ulo mo? Na-aksidente din ako. Kaya may mga bagay akong nalimutan tukol nung bata pa ako. Ganun ba? Kaya naisip mo na baka magkakilala tayo nung bata ka? Kasi hindi ba ikaw to? Alin? Ito. Picture namin ni Nico yan ah. Sigurado ako yung mama niya yung kumuha niyan. Teka nga, huwag mo sabihin na... Nico? Ako nga yun. Pero iba yung apelido mo eh. Apelido yun ng tunay kong tatay. Ha? May tunay kang tatay? Hindi mo pala totoong tatay yung papa mo? Hindi. Nagkagulo din kasi yung pamilya ko eh. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadyang itanong. Ano, hindi mo man lang ba ako yayakapin? Ha? Paano ko naman gagawin yun eh? Hindi mo pa nga naaalala lahat tungkol sa akin, di ba? Pero naalala kita bilang kaibigan ko eh. Nalilito ako noon dahil hindi naman kasing sabik ng dati ang pakiramdam ko sa muli naming pagkikita ni Nico. Nang makita ko siya ulit para bang ibang tao na ang kaharap ko.
Medyo nagbago kasi ang boses niya pero may hawig pa rin naman siya sa batang Nico na nakilala ko noon. O sige, hindi naman kita pipilitin eh. Pero hayaan mo ko alalayan ka. Ano, may sundo ka ba? Meron eh. Nasa labas lang naman siya. Madali lang naman lakarin yun. Halika. Dito ka mawak sa akin. Sige na, huwag ka na mahiya sa akin. Ako pa rin naman to eh. Kasi nakatingin si na Amis sa atin, oh. Ha? Sino ka, miss? Hindi mo alam? Si Amis, yung anak ng guro natin dati. Pasensya na, hindi ko talaga maalala eh. Pati pala yun, hindi mo maalala? Oo siya, ayun na yung sundo ko. Salamat pala sa pag-alalay, ah. O siya, sige. Ingat ka sa pag-uwi, ah. Yun ang unang araw ng pagbabalik ni Nico sa buhay ko. Pag-uwi ko sa bahay, nadaanan ako ni na Amis. Nang makita niya akong kasama si Nico, sinamaan niya pa nga ako ng tingin. Binaliwala ko lang yun at tuluyang pumasok sa bahay. Gaya nga ng inaasahan, may nakahanda ng pagkain si Mama. Palagi kasi ako kumakain pagdating ko mula sa eskwelahan. At habang kumakain, naikwento ko sa kanya ang tungkol kay Nico. Talaga? Kaklase mo ulit siya? Opo ma, kaso ang dami niyang hindi naaalala eh. Na-aksidente rin daw siya? Oh, bakit daw siya na-aksidente? Hindi ko po natanong ma eh. Hindi ba dapat nagtatanong ka? Hindi ka ba curious sa buhay niya? Hindi ko rin po alam ma. Parang wala kasi akong gana kaninang magtanong. Invite mo siya dito sa susunod ha? Hindi naman naiba sa akin yung batang yun eh. Sige po ma. Aray ko. Bakit po ma? Wala lang ito. Naghihilab lang bigla yung tiyan ko. Baka naman po kasi napagod kayo kanina ma. Bilin pa naman po ni Daddy Ed, huwag kayong masyadong magtatrabaho ng sobra. Dahil nga po diba sensitibo yung pagbubuntis nyo? Ano ka ba naman? Kumalma ka naman. Sandali lang naman ito eh. Ayan. Wala na. Sabi ko naman sa'yo eh. Ganyan kasi kapag gumagalaw siya sa loob ng tiyan ko. Ganyan ka rin naman noon habang pinagbubuntis kita. Sabi niyo po may. Sige, basta normal lang po yan ha. Pero kahit na ma'am, magpahinga ka na lang muna. Ako na po yung bahala sa kusina mamaya. Ako na po yung magluluto. Siya sige. Inilabas ko na rin naman yung isda dyan eh. Nalinis ko na rin yan. Kaya lulutuin mo na lang ha. Sige po ma. Pagsapit nga ng dilim habang hinihintay namin ang pagdating ni Daddy Ed ay naisipan kong pakainin muna ang aso namin. Mahilig kasi sa aso si Daddy Ed, kaya marami kaming alaga sa bahay. Kinailangan kong lumabas para pakainin sila. Pagkakita pa lang nila sa dala kong pagkain, atat-atat silang lumapit. Pero bigla na lang may umagaw sa pansin nila at sabay-sabay silang napaalulong. Emoy, ano nangyari sa inyo? May nakita ba kayo? Huy, ano ba ang iingay nyo ah? Ano ba yung nakita nyo? Bakit kayo nagkakaganyan? Ano yun? Talia? Talia, bakit nagkakaganyan yung mga aso? Ma, hindi ko rin po alam eh. Pumasok ka na lang dito. Mukhang hindi maganda yung nangyayari dyan. Opo, sige po. Nagpasya na nga lang akong pumasok dahil nakakaramdam na rin ako ng takot. Si Mama naman ay bumalik agad sa loob. Nang makarating ako sa pintuan ng kusina at papasok na nga ako sana, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Hindi ko na natawag si Mama dahil tuluyan akong nawala ng malay. At nang magising ako, nasa ibang lugar na ako. Mas madilim, mas malamig at hindi ko na alam kung nasaan ako. Nasaan ako? Sa wakas, nakukuha rin kita. Kailangan ko yung katawan mo! Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka nang tumakas! Halika dito! Kailangan ko ng mas malakas na tagapagbala! Hindi! Hindi! Pakawalan mo ako! Tulungan niyo ako! Huwag ka nang pumalag dahil mas malakas ako sa'yo! Kaya ano magagawa mo? Wala! Kaya halika dito! Bitawan mo ako! Tulong! Mapapagod ka lang kakasigaw. Walang tutulong sa'yo dito. Kaya kuha ko sa'yo.
Tanggapin mo na lang yung kapalaran mo. Dito ka talaga nababagay. Masyado nang matinik ang lupang ginagapangan ko. Hanggang sa may nakapanga akong bato. Agad ko yung dinampot at inihampas ko yun sa kanya. Buti na nga lang at natamaan ko siya. Siningkap ko pa siyang sipain gamit ang isa kong paa. At dahil doon, nagkaroon ako ng pagkakataong tumayo. Tumakbo ako kahit pilay at hirap na hirap. Pero nahabol pa rin niya ako. Hinawakan niya ako at malakas na inihagis. Akala ko nga noon katapusan ko na. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang may kamay na pumurotekta sa ulo ko. Para hindi yun tumama sa malaking puno. Hindi man tumama ang ulo ko. Hindi nakaligtas ang katawan ko. Naramdaman kong bumagsak ang kalahati ng katawan ko sa matigas na puno. Para bang ayos lang na masaktan ng lahat ng bahagi ng katawan ko. Wag lang ang ulo ko. Dahil nga sa tindi ng sakit, tuluyan na naman akong nawalan ng malay. At ang magising ako, boses ni Mama ang una kong narinig. Umiiyak siya at nasa ospital na naman ako. Talia? Talia, anak? Ano nangyayari? Kumalma ka muna, ha? Hindi ka pwede mabigla. Pero ma, hindi ko maramdaman yung mga binti ko, ma. Oo, anak, kasi hindi na gumagana yung mga binti mo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Pero may naaalala ka ba? Mami, halimaw. Halimaw? Opo, ma. Kinuha niya po ako tapos may balak siya gawin sa akin. Hindi ko talaga maintindihan yung nangyari nung gabing yun. Tumakas po ako tapos naabutan niya ako tapos inihagis niya ako. Pero may nagligtas po sa akin. Pinrotektahan niya yung ulo ko nung parang alam niya sensitibo yun. Kaya yung katawan ko yung tumama sa puno. May lalaki ngang naghatid sa'yo. Tapos naabutan ko na lang siyang naglalakad palayo. Akala ko nga siya yung nanakit sa'yo eh. Pero baka siya nga yung nagligtas sa'yo. Eh kung siya nga yun, hindi man lang ako nakapagpasalamat. Sinigawan ko pa siya. Eh pero buti na lang ginawa niya yun. Delikado ko pati yung ulo mo tumama eh. Buti na nga lang po, ma. Baka nga katapusan ko na kung pati yung ulo ko tumama sa puno. 2 linggo ko nanatili sa ospital dahil hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Kumpleto naman ang mga ito pero wala akong maramdaman. Umasa kaming babalik ang pakiramdam ko pero habang tumatagal kami doon, walang nagbago. Kaya nang makalabas ako sa ospital ay nakaupo na lang ako sa wheelchair. Dahil nga sa sitwasyon ko, nagpa siya akong tumigil sa pag-aaral. Ano? Hindi ka napapasok? Pero sayang naman anak, 1 taon na lang oh. 1 taon na nga lang po, ma, tapos tsaka pa ako tuluyang napilay. Halimbawa po makapagtapos ako, paano naman po ako makakapagtrabaho kung ganito ako? Pasensya ka na anak ha. Palagi na lang akong palpak pagdating sa pag-iingat sa'yo. Nung bata ka wala akong nagawa. Ngayon namang malapit na ako sa'yo. Wala pa rin akong nagawa para iligtas ka. Ma, hindi mo naman kasalanan ang lahat ng yun eh. Hindi lang ako nag-ingat. At malay ko rin po ba na mangyayari yun, di ba? Pero ngayon anak, alam na natin may mga ganyang nilalang. Kaya mag-iingat na tayo, ha? Pero anak, baka naman may paraan pa para makalakad ka. Mag-aral ka muna, ha? Sayang kasi dahil huling taon mo na ito. Pumayag naman ako dahil matindi ang pakiusap ni Mama. Bumalik ako sa eskwelahan sa ganong kalagayan. Pakiramdam ko nga, lalo akong pinandidirihan ng mga estudyante dahil nakaupo na ako sa wheelchair. Pero mabuti na nga lang at nandun ulit si Nico. Kala ko talaga hindi ka napapasok eh. Mabuti na isipan mo magpatuloy. Naisip ko kasi na kahit gaano siguro kamalas yung buhay ko, hindi sagot dun yung pagsuko. Tama yan. At nandito naman ako para protektahan ka araw-araw eh. Ako na rin magtutulak ng wheelchair mo. Ayan ka na naman, Nico eh. Mahirap masanay ah. Dati nasanay ako sa'yo kaya nahirapan ako nung bigla ka na lang nawala. Pues, di na ako mawawala sa tabi mo ngayon. Di na kita iwan ulit, no? Sus, sabi mo lang yan eh. Oo na. To see is to believe naman eh. Pero, nga pala, anong gusto mong kainin? Sagot ko na. Eh, ikaw na bahala. Pero, sigurado ka ba? Sagot mo? May pera naman ako eh. Sagot ko na. Basta, dito ka lang ha. Babalik ako kaagad.
Oo naman, tsaka huwag ka mag-alala sa akin. Ayos lang naman ako dito eh. Nang umalis nga si Nico ay may grupo ng mga estudyanteng umupo sa tapat ng mesa ko. Nang tingnan ko sila ay sina Amis pala. Gaya nga ng inaasahan. Mapanukso at mapanlibak na naman ang tingin niya sa akin. Hindi ko siya pinansin dahil sanay na naman ako sa ganon. Pero para bang hindi siya mapakali kapag hindi ko siya pinapansin. So ano yan? Nagpapanggap ka na ng mga lumpo para maalagaan ka? Hindi talaga ako makatayo dito, Amis. Kaya nga ako nakaupo dito eh. Hindi to pagkukunwari lang. Oh, ay di congrats dahil nalumpo ka. May mas dahilan ka nang magpaawa kay Nico, di ba? Si Nico lang ba yung dahilan kung bakit ka ganyan? Nako sis, tumatabil na yung dila oh. Wala akong pakialam, no? Kahit matabil pa yung dila niyan, wala naman yung magagawa kapag sinipa ako yan eh. Di ba, Talia? O sige, Amis, gawin mo. Para maging bida ako sa paningin ng lahat tapos ikaw yung kontrabida. Ano, kaya mo ba yon? Dahil nga sa sinabi ko ay napatingin si Amis sa paligid. Nang mapansin niyang marami ang nakatingin sa amin, napaupo siyang muli. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya habang tahimik siya. At dahil doon, nagdabog siya. Sa tinginan pa lang ay alam niyang natalo na siya. At sa ganung paraan ko lang napapatiklop si Amis. Pero sa ganun ko rin siya lalong nagagalit. Sa totoo lang, wala naman akong hinanakit sa kanya dahil kapatid ko pa rin siya. Siya ang may hinanakit sa akin dahil nakulong ang nanay niya. Nakalabas na rin naman noon si Tita Sasa. Nagtatrabaho na siya sa ibang lugar, pero hindi na bilang guro. At nang bumalik nga si Nico, agad na umayos ng upo si Amis na parang hindi niya ako kinagalitan. Oh, ito na yung binili ko para sa'yo. Sana magustuhan mo. Mukhang masarap to ah. Salamat ah. Sige na, kumain ka na. Pagkatapos, bumalik na tayo sa classroom ha. Tahimik lang kaming kumain at nang matapos nga kami, bumalik na rin kami sa klase. Nagpatuloy ang pambubwisit ni Amis tuwing nakatalikod si Nico. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko at muli ko siyang tinitigan ng masama. Oh, ano Talia? May magagawa ka ba sa galit mo na yan? Wala naman di ba kasi nga lumpo ka. Bakit Amis? Ikaw ba may magagawa ka kung nasa akin yung pansin ni Nico? Wala rin naman di ba? Kasi nga hindi kanya type. Ay, wow! Ginaganyan ka na talaga niya, sis oh. Talia, gusto mo bang masampal? O sige, subukan mo. Pupukpukin ko yung ulo mo eh. Mas alam mo subukan. At saka, bakit ba hindi mo na lang gawin, Amis? Madali lang akong patayin, no? Isang pukpuk mo nga lang sa ulo ko, burado na agad ako sa buhay mo eh. Ba't di mo magawa? Kasi natatakot kang kamuhian ng tatay mo. Kahit ano pang gawin mo, Amis, anak pa rin niya ako. Ulitin mo pa talaga yan. Masasapak na talaga kita. Eh bakit nga hindi mo gawin? Eh sasapak lang, Amis oh. Sigurado masisiha ka sa resulta, di ba? Ano? Hindi mo talaga kayang gawin yun sa kapatid mo? Manahimik ka nga, Talia. Kahit kailan, hindi ko tatanggapin na kapatid kita. Hanggat buhay ako, Amis, kapatid mo ako at wala kang magagawa doon. Ano? Sige, saktan mo ako. Hindi mo magawa, no? Ano, dahil takot ka? Anong takot? Takot saan? Takot kang mamatay ako. Dahil dyan sa kaibuturan ng puso mo, kapatid pa rin ang tingin mo sa akin. Matapos kong sabihin yun ay pinaikot ko ang gulong ng wheelchair ko at aalis na sana ako. Pero dahil sa sobrang inis ay hinawakan ni Amis ang wheelchair ko at pumwesto sa harapan ko. Hinawakan niya ang baba ko at mariin yung pinisel. Kahit kailan talaga, suklam na suklam ako sa'yo bilang kapatid ko! At yun yung problema mo. Habang nasusuklam ka sa akin, ako naman wala akong pakialam sa'yo, no? Ang sarap mo talaga! Oh, ano? Sige, tama mo sa akin yan. Gawin mo, Amis! Ano? Gawin mo! Bakit ka ba natatakot, sis? Siya na yung mahamon sa'yo, oh. Gusto mo ako na lang gumawa niyan? Kaya ko gawin niyan para sa'yo. Eto! Aray! Jamie, huwag mong hilahin yung buhok niya! Eh bakit ba? Huwag mo nga hilahin yung buhok niya! Eh bakit nga, sis? Inis na inis ka sa kanya pero ayaw mo sa bunutan? Kaya lumalabas sa'yo kahit lumpo yan eh. Sisitibo nga kasi yung ulo niya! Eh bakit nga? Basta! Nakikita mo ba kung sinasabunutan siya? Di ba hindi? Ano? At ayaw mo sabihin sa akin yung dahilan? Umalis ka na nga lang dyan, Talia! Doon ka na nga!
ako nagsalita pero sinunod ko siya. Sa totoo lang, pagkatapos hilahin ni Jamie ang buhok ko, bigla akong nahilo. Napahinto ako sa pagpapaikot ng wheelchair. Dahan-dahan kong iniling ang ulo ko at huminga na lang ako ng malalim. Para kasing pati sikmura ko ay hinahalukay at napansin yun ni Amis. Talia? Hoy, Talia! Namumutla ka oh! Jamie, sabi ko naman sa'yo eh. Hoy, grabe ka naman. Hinila ko lang yung buhok niya, no? Hindi naman malakas yun eh. Anong hindi malakas? Eh, tingnan mo nga siya oh, ayan oh! Nakita ko na kasi itong nangyari dati. Ano yan? Talia? Hoy! Hoy, wag ka nga ganyan! Ano bang gusto mo? Tubig? Gusto mo ng tubig? Eto oh! Sobrang labo na talaga ng paningin ko noon. Si Amis ang umalalay sa akin para makainom ako ng tubig. Nakainom naman ako pero nanlalabo pa rin ang paningin ko. Ramdam kong alalang-alala na si Amis. Siya ang nagtulak sa wheelchair ko hanggang sa tuluyan na nga akong nilamon ng dilim. Sensitibo ang ulo ko. Pero sigurado naman akong hindi ako magkakaganon dahil lang sa paghila ni Jamie sa buhok ko. Nagkataon lang na bigla akong nakaramdam ng ganon sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. At nang magising nga ako, nasa ospital na naman ako. Ayon nga sa doktor, walang masamang nangyari sa ulo ko. Baka raw napagod lang ang katawan ko. Talia, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Hindi ko lang maintindihan kung ano yung naramdaman ko kanina eh. At saka, nga pala, sinong nagdala sa akin dito? Napagtataka man pero si Amis tsaka yung kaibigan niya eh. Sobrang nag-alala sa'yo. Ibala nga eh. Naisip niya siguro na kasalanan ni Jamie kung bakit ako nagkaganon. Alam niya kasi kung ano yung pwede mangyari kapag ulo mo yung napahamak. Hindi ba delikado yan? Sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang ngayon eh. Bata pa kasi ako nung nangyari yung aksidente na yun. Pero dapat iniingatan pa rin yan hanggang ngayon. Pero kapag siguro natamaan lang naman ng mabigat na bagay o di kaya malakas na nauntog. Hindi naman pwede yun eh. At nga pala, may dala akong pagkain para sa'yo. Tama-tama to sa kalagayan mo. Salamat ah. Nga pala, nasa si Mama? Nasa delivery room siya eh. Ano? Manganganak na siya? Naghilab yun siya niya dito kanina eh. Tapos pumutok na rin yung panubigan niya. Dinala siya kagad na nurse sa delivery room. Kaya ako muna yung nagbantay sa'yo. Naku, baka kasi na-stress si Mama dahil palagi ako napupunta sa ganitong sitwasyon eh. Isa palagay ko naman hindi naman yun. Manganganak na siguro talaga siya. Kabuuan na niya na, di ba? Sa bagay. Pero sana ayos lang siya. Nandito pa naman ako. Kakayanin niya yun. Sige na, kumain ka muna oh. Tutulungan kita kumain. Siya nga ang nagpakain sa akin. Pagkatapos kong kumain ay agad naman akong nakatulog. Pero habang natutulog, nagising ang diwa ko dahil sa kamay na tila gumagapang sa binti ko. Hindi ako makagalaw kahit anong pilit ko. Hindi rin ako makadilat hanggang sa may bumulong sa tabi ko. Mahalagang babae ka para kay Nico. At para lalo ko siyang galitin, gagawin ko to sa'yo. Mag-relax ka lang. Hindi naman kita sasaktan eh. Oh, Nico, ikaw pala. Hayop ka. Ano to sinaboy mo sa akin? Kahit kailan ka talaga. Buwisit ka. Aalis na ako. Naramdaman kong may lumapit sa akin pero hindi niya ako kinausap. Isang kamay na tila normal na tao ang dumampi sa noo ko. Hindi ako makadilat kaya hindi ko makita kung si Nico nga ba yon. At matapos niyang gawin yon, narinig ko ang mga hakbang niya palayo at ang pagsara ng pinto. Hindi naman nagtagal ay nagawa ko ng dumilat at gumalaw. Nakapagsalita na rin ako pero wala nang ibang tao sa loob ng kwarto. Maya-maya pa, muling bumukas ang pinto. Natigilan ang pumasok nang makita niyang gising ako. Inutusan ako ni Papa na magstay ako rito. Nanganak na kasi yung mama mo eh. Ayun, baby boy. Talaga?
Salamat ah. Pero nanganak na talaga si Mama. Oo nga, lalaki nga. Tsaka, huwag kang magpasalamat. Ayoko rin naman gawin to eh. Miss, bakit parang kabado ka? Sabihin ko man sa'yo, hindi ka naman maniniwala eh. Maniniwala sa ano? Wala, sasarilinin ko na lang. Baka sabihin mo pa, nababaliw ako eh. Bakit hindi mo subukan sabihin sa akin? Oh, talaga? Kapag sinabi ko ba na may nakita akong pangit na nilalang dito, malaki at saka mukhang halimaw na hinahabol ng isang lalaki sa pasilyo kanina, maniniwala ka ba sa akin? Oo naman. Sobra ka naman yata sa kabaitan. Pati yan paniniwalaan mo? Kasi Miss, galing sila dito. Ha? Ano ba pinagsasasabi mo? Galing sila dito. Yung nilalang na nakita mo rin yung dahilan ko bakit ako tuluyang napilay. Hindi talaga ako na-aksidente, Miss. Kinuha niya ako. Ha? Kinuha ka? Talaga? Yung pangit na halimaw na yun yung kumuha sa'yo? Oo nga. Kakasabi ko lang, di ba? Ilang beses ko pa bang uulitin sa'yo? Oo, sige. Pero kung kinuha ka niya, paano ka nakaligtas? At kung siya nga yung gumawa niya sa'yo, bakit yung mga binti mo lang yung hindi gumagana? Buti hindi tumama yung ulo mo dun. Sa paraan ng pagsasalita niya ay halatang nag-aalala siya sa akin. May pakailam siya, ayaw lang niyang aminin. Napangiti ako sa isip ko pero pinili kong wag na lang ipakita yon sa kanya. Sinagot ko na lang ang gusto niyang malaman. Hindi ako naglihim tungkol sa nilalang na nakaharap ko at ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Hala, dahil kay Nico napapahama ka? Kaya nga kung ayaw mong matulad sa akin, tigilan mo na yung pagkakagusto mo kay Nico. Piliin mo na lang yung kaligtasan mo. Bakit nakikipagkaibigan ka pa rin sa kanya kung gano'n naman pala? Kasi nga, di ba, best friend ko siya mula pagkabata. Ay, buhay mo na nga yung nakataya, pinahahalagahan mo pa rin yung friendship na yan. At saka, nasan ba siya? Hindi pa siya dumadating. Baka maya-maya pa. O sige, aalis na lang ako kapag nandito na siya. Umupo lang si Amis sa isang upuan habang magkakrus ang mga braso sa dibdib niya. Halatang kabado pa rin siya at pilit lamang pinapakalma ang sarili. Maya-maya pa, pumasok si Daddy Ed para kumustahin ako. Hindi umalis si Amis dahil alam niyang babalik din si Daddy Ed kay Mama. Kailangan niya yung gawin dahil maselan pa ang kalagayan ni Mama. Nang umalis naman si Daddy Ed, nanatiling tahimik at nagmumuni-muni si Amis sa upuan. Hinayaan ko lang siyang ganon hanggang sa pumasok si Nico na may dalang pagkain. Kumunot naman ang noo niya nang makita si Amis. Oh, nandito na siya. Aalis na ako ah. Oh, ba't alis ka kaagad? Kasi nga nandito ka na. At saka, bakit ka ba nandito ka? Nakakapagtaka pa ba yun? Nakakapanibago lang eh. Inutusan kasi ako ng tatay namin. Ano, malinaw na. Oo nga pala, magkapatid pala kayo. O sige na, alis na ako. Walang pasabing lumabas si Amis sa kwarto. Si Nico naman ay napabuntong hininga na lang. Inilapag niya sa mesa ang mga dala niya saka naman lumapit sa akin. Sinuri niya ako sandali bago dahan-dahang itinaas ng konti ang higaan ko. Kamusta? Habang nandito ba siya, inaway ka ba niya? Hindi naman, maayos naman siya dito kanina. Hindi naman niya ako ininsulto o di kaya sinaktan. Himalayan na. Pero nakita ko naman kung paano siya umiyak kanina habang sinisisi yung kaibigan niya. Talaga? Ginawa niya yon? Alam kong hindi ka maniniwala pero oo. Pero kaibigan niya yun ah. Halos kasanggang dugo niya nga yun eh. Kaso, ikaw yung kadugo niya. Wala siyang takas dun, no? O siya, may dala akong pagkain. Kumain ka na, oh. Sabay kaming lumabas ni Mama sa ospital makalipas ang 2 araw. Maayos na ako noon, pero hindi pa pwedeng maiwang mag-isa sa bahay. Nang tuluyan akong gumaling, bumalik ako sa pag-aaral at si Nico pa rin ang umaalalay sa akin sa eskwelahan. Isang araw may balitang estudyanteng inatake ng isang nilalang at nakita niya itong nag-anyong tao. Iginuhit niya ang mukha nito pero wala pa akong ideya kung sino yon. Ay,
Grabe, sis. Nakakatakot naman marinig yung sinapit ng ibang mga biktima, di ba? Buti na lang nakaligtas pa yung ibang schoolmate natin. Kaya nga eh, tapos babae pa siya. Sabi nga rin ng iba, halos lahat daw ng biktima nung nilalang na yung mga babae. Oo nga eh. Pwede ko na bang sabihin na wala akong dapat ikatakot dahil femboy ako? Anong femboy? Bakla ba yung ibig sabihin nun? Eh, oo. Pero pinasosyal ko lang. Feminine boy. Ganun ba yun? Oh, pagkain mo, Talio. Salamat, Nico ah. Pasensya ka na, naging runner ka tuloy dahil sa akin. Wala yun, no? Init ang usapan sa labas, Talia. Tungkol ba sa aswang yun? Ganun na nga. Matagal na daw nang bibiktima yun sa ibang lugar eh. Mukhang lumipat na dito. Pero may alam ka tungkol sa kanya, di ba? Naghanap na kasi yung balita tsaka marami na rin naniniwalang totoo yun. May umaatake rin kasi sa akin na ganong nilalang. Binanggit niya nga sa akin yung pangalan mo eh. Nico daw. Ibig sabihin, kilala mo yung nilalang na yun? Oo nga. Kung dahil sa'yo kaya pinupuntirya si Talia, sino ba yung nilalang na yun? Ba't hindi mo na lang siya ilantad? Hoy, alam mo ang pinagsasabi nyo? Bakit dahil sa kanya? Hindi ako sigurado kung sino yung aswang na yun. Pero sigurado akong kilala niya ako. Siya rin yung dahilan kung bakit ako na-aksidente dati. Sinubukan niya rin akong patayin. Kaso hindi lang siya nagtagumpay. Ano yun? Kilala ka niya pero hindi mo siya kilala? Tapos si Talia talaga yung sinasaktan niya dahil kahinaan mo raw siya? Kung layuan mo kaya si Talia? Amis naman, tama na. Wala akong pakialam sa'yo, Talia, pero ibang usapan na to eh. Hindi sapat na dahilan yung pagiging mag-best friend nyo. Kung buhay mo yung nakataya doon, no? Gusto mo kaya kita kay Papa para mailayo ka niya dito? Sinamaan ni Amis ng tingin si Nico habang si Jamie naman ay napapatakip na lang sa bibig dahil sa tensyon. Pagkaalis nilang dalawa, napabuntong hininga si Nico. Humingi ako ng paumanhin sa kanya. Sinabi niyang ayos lang siya kahit halatang hindi naman. Napansin ko ngang medyo napikon siya pero pinili niyang kumalma. At sa bahay naman, dumating na ang katulong na kinuha ni Daddy Ed para may tumulong sa mga gawain. Hindi kasi pwedeng mapagod si Mama dahil bagong panganak siya at kailangan din niya akong alagaan. Habang abala naman si Manang sa pagpapakain sa mga aso sa labas. Bigla kong narinig ang pag-alulong ng mga ito. Naalala ko ang nangyari sa akin noon, kaya naman agad ko siyang tinawag. Manang? Manang, hindi po maganda yung tunog ng mga aso eh. Umasok na lang po kayo dito. Ay, ako Diyos ko, Iha. May narinig na ako kung ano doon sa labas. Sige po, isasara na lang po natin yung pinto. O, sige. Ay, Diyos ko! Talia, ano ito? Bakit niyo isasara yung pinto? Talia? Talia, ano ba nangyayari dyan? Ma, huwag po kayo lalapit dito. Ang bango talaga ng mga sanggol! Huwag mo pakialaman yung kapatid ko. May magagawa ka ba? Gusto ko talaga! Gusto ko na sanggol! Ay, ako Diyos ko! Bakit may pana? Hayop na yan! Punyeta ka talaga! Hoy, lalabas ka dyan o papatay kita! Napatingin ako sa pinanggagalingan ng boses. Isang lalaki ang nakatayo sa labas at may hawak siyang pana. Samantalang hirap na hirap ang aswang sa loob ng bahay habang masama itong nakatingin sa lalaki. Ano, Liam? Hindi mo habang buhay maangkin yung pagkatao ko! Kapag lumantad ka sa lahat, iisipin nilang ikaw yung pumapatay! Kaya kong patunayan na hindi ako yon. Sa tingin mo ba, ligtas ka matapos kang tabaan ng palang yan? Anong mangyayari? Teka, bakit parang nagpapagulan niyo ko? Hindi mo matatakasan yan, Liam. At gamit yan, mapapatunayan ko kung sino ka talaga! Hayop ka dyan! Umalis ka dyan! Tumabi ka! Hindi ka makakalis hanggat hindi nakikita ni Talia kung sino ka talaga! Bakit? Sino ba talaga siya? Kapag nalaman niya kung sino ako, katapusan niya na. Pinagandaan ko na yon. At siguro naman, alam mo na kung anong paraan ang ginawa ko. Hayop ka talaga! Tumabi ka dyan! Tinulak ng aswang ang lalaking tila kilala ko.
Pero bago pa matumba ang lalaki, nagawa muna niyang saksakin ang aswang sa tiyan. Ginawa ni Nico ang lahat para pigilan ito, pero nakalusot pa rin ang aswang sa pintuan at tuluyang nakatakas. At ang makaalis ito, saka ko napansin ang dugong umaagos mula sa tagiliran ng lalaki. Sus, Ginoo, Iho! Diyos ko, maraming salamat! Pero may sugat ka, oh! Wala naman po to. Talia! Isara niyo agad yung pinto! Ay, ayaw po, Mama! Oo, wala na. Umalis na siya, ha? Huwag ka nang umiyak, anak. Tama na. Ikaw, sino ka? Bakit mo ko kilala? Hindi ba ikaw yung lalaking ipinaskil ko saan-saan? Yung sinasabi nilang aswang at killer daw? Nagkakamali ka. Binaligtad nila yung kwento, Talia. Hindi ako yung pumapatay. Hindi rin ako yung nanakit sa'yo. Ha? Talia, ako yung tunay na Nico. Ginagamit ni Liam yung pagkatao ko para mapalapit at mabiktima ka. Ano ba pinagsasasabi mo? Kaya kong patunayan na hindi siya si Nico. Pero sa ngayon, magpanggap muna kay walang alam. At huwag mong kainin yung mga pagkain binibigay sa'yo, ha? Hindi natin alam kung anong nilalagay niya dyan. Sandali nga lang. Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw si Nico at yung Nico na lagi kong kasama, hindi siya talaga si Nico? Siya si Liam. Ginagamit niya yung pagkatao ko para mapalapit sa'yo. Pero kung ikaw talaga si Nico, paano mo mapapatunayan yun? Bilang Nico, alam kong wala sa edad ng respeto. Nasa ugali yun. Kapag bastos ka, bastos din ako sa'yo. Kahit patanda ka pa. Hindi alam ni Liam yung tungkol doon. Eto pa, nung bata tayo bago tayo pumasok sa klase, may binibili tayo para mabusog ako, di ba? O sige, ano yun? Champurado. Di ka kasi pinapakain ng tiyahin mong guro natin, di ba? Lagi kanya sinasaktan. Ikaw din nagsasagot ng mga gawain ni Amis. Kapag hindi mo ginagawa, nagagalit sa yung nanay niyang guro. Nasa ibang bansa pa nun yung mama mo eh. Umuwi lang siya na maaksidente ka. Diyos ko, Nico. Hindi ko talaga alam kung paano niya ako napaniwala. Kulang-kulang yung impormasyong alam ni Liam tungkol sa'yo. Sinadya kong itago ibang detalye para may magamit akong patunay na ako talaga to. Naku, Diyos ko! Ibig sabihin pala nagtiwala si Talia sa maling tao. At saka, hindi talaga siya si Nico. Opo, tita. Naalam ko pa kung anong alas na hawak niya laban sa inyo. At kung ano pang maaari niyang gawin kapag nalaman niyang nabunyag na siya. Kailangan natin maging maingat. Marami siyang alam tungkol sa nakaraan namin ni Nico. May mga bagay na hindi alam nung Nico na nakilala ko sa eskwelahan. Ang Nico na nakilala ko nung bata ako ay maalaga at maalalahanin. Pero ang lalaking kaharap ko noon, ni hindi man lang ako hinawakan. Kinausap niya lang kami at nagpakilala at agad ding umalis. Gulong-gulo ako kung ano ba talaga ang totoo. Ang tanging pinanghahawakan ko, yung mga bagay na alam niya. Mga bagay na hindi alam ng Nico sa eskwelahan. Manang Merna, huwag ka basta-basta magbubukas ng pinto, ha? At bukas pa kainin mo na mas maaga yung mga aso natin. Opo, Ma'am. Pero naniniwala po ba kayo sa lalaking yun? Nakikita ko kasi yung mukha niya na nakapaskil ko saan-saan eh. Sinasabi nilang mamamatay tao daw siya. Hindi pa naman tayo sigurado doon. Pero malakas din yung pakiramdam ko. Siya nga si Nico. Hawig na yung batang Nico noon eh. At oo, hawig din naman nakaklase ni Talia yung batang si Nico. Pero parang mas malapit ang mukha nung lalaking nagligtas sa atin. Eh ikaw ba anak, Talia? Nararamdaman mo ba siya si Nico? Opo ma, mas nararamdaman ko nga pong siya si Nico kaysa dun sa isa eh. Nung una ko kasing makita yung kaklase ko, parang ang layo agad ng loob ko sa kanya kahit iniisip kong si Nico siya. Pero itong lalaking nagligtas sa atin, para kasing may pamilyar na pananabik sa paraan ng pagsasalita niya eh. Lagi kasi akong pinagtatanggol ni Nico noon. At iniligtas ka niya ngayon. Parang mas mabuti yung gawing basihan, hindi ba, Ma'am? Oo nga naman, Manang. Salamat nga sa kanya at iniligtas niya tayo eh. Hindi ko nga alam kung paano ko poprotektahan yung mga anak ko. Yun na nga, Ma'am eh. Tapos bago panganak pa kayo. Ang nasa isip ko lang noon kung ang lalaking yun talaga si Nico.
Bakit niya hinayaang maunahan siya ng peke sa paglapit sa akin? Gusto kong malaman ang sagot, pero hindi ko alam kung kailan ko ulit makikita ang Nico na nagligtas sa amin. Gayunpaman, sinunod ko ang bili niyang magpanggap na walang alam. Sa pagkakaintindi ko kasi, posibleng ang aswang na pumasok sa bahay namin ay ang mismong nagpapanggap na Nico. Kaya pagpasok ko sa eskwelahan, nagkunwari akong wala pang nalalaman tungkol sa kanya. Pero may plano akong linisin ang pangalan ng lalaking nagligtas sa amin. Nagsalita ako sa mga pulis at sinabi kong ang lalaking pinaghihinalaang ng bibiktima ang siya mismong nagligtas sa amin. At dahil doon, kinumpronta ako ng kapatid ko. Hoy Talia, ano ba yung sinasabi mong siya yung nagligtas sa inyo? Paano kung patibong lang yun? Oo nga, Talia. Paano kung pakitang tao lang yun para malinis yung pangalan niya? Kita mo naman kung gaano kasira yung tingin ng mga tao sa kanya, di ba? Gusto ko lang naman sabihin kung ano yung nakita at saka naranasan ko eh. Dahil kung hindi kami niligtas ng lalaking yun, baka nakuha na yung kapatid ko. Malaking bagay yung ginawa niya para sa amin kahit sabihin pa ninyo na pakitang tao lang yun. At saka isa pa, kung pakitang tao lang yun, sino yung aswang na lumalapit para saktan ako? Kilala ko ng aswang na yun at binabanggit niya mismo yung pangalan ko. At nandun din mismo yung lalaking nagligtas sa amin. Ang ibig sabihin lang nun, magkaibang nilalang yung aswang at yung taong nagligtas sa amin. At sa puntong yun pa lang, malinaw nang hindi sila iisa. I-agree ako dyan, sis. May punto siya. Sabay sila nagpakita eh. Isipin mo nga yun. Sa bagay, oo nga no. Pero kahit na, baka palabas lang ang lahat ng yun no. Kaya nga basta wag mo kakalimutan mag-ingat ah. Sinunod ko ang bile ng lalaking nagligtas sa amin at patuloy akong nakisama kay Liam. At kalaunan, nagpasya si Daddy Ed na lumipat kami ng tirahan upang makalayo nga sa panganib. Pumayag naman si Mama at lumipat kami sa mataong lugar na napapalibutan ng malalaking gusali. Mas ligtas kami doon kahit na malayo sa paaralan. Ayos lang naman dahil may sasakyan naman kami. Ay, naku, salamat naman. Mabuti na lang talaga naisipan ng Daddy Ed mong lumipat, ano? Kahit paano nakakapagpahinga tayo sa takot. Oo nga po Manang Merna. Siguro po sa lugar na to, hindi na tayo aatakihin. Doon kasi sa pinanggalingan natin, may gubat sa likod ng bahay eh. Kaya ayun, madali lang tayong madukot. Basta't huwag mong hahayaang makarating dito yung Nico na kaklase mo, ha? At baka maisahan ka na naman. Opo, naisip ko na rin naman po yun eh. O sige na, aasikasuhin ko muna yung mga dapat kong gawin, ha? At maiwan muna kita dito. Opo, sige po. Malaki ang bago naming bahay. Dahil gumagamit nga ako ng wheelchair ay pinili kong manatili sa kwarto sa ibaba. Ayaw ko sana ni Mama pero ipinaliwanag kong mahirap para sa akin ang umakyat. Mahihirapan din silang buhatin ako palagi. Nung unang gabi ko nga sa kwartong yon, hindi ko alam kung sa kwarto ba talaga ang problema. Habang nakahiga kasi ako, may naririnig akong tila boses ng lalaking pabulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito. Ang alam ko lang sa tuwing naririnig ko yon, naninindig ang balahibo ko. At dahil doon lumabas ako ng kwarto at pumunta sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Oh, Talia, bakit gising ka pa? Hindi po kasi ako makatulog sa kwarto, Ma. Pakiramdam ko po, may bumubulong sa akin. Bumubulong? Ano namang sinasabi? Hindi ko po maintindihan eh. Pero nakakaramdam po talaga ako ng kilabot, Ma. Sigurado po bang bagong gawa tong bahay na binili ni Daddy Ed? Oo naman anak. Hindi yun bibili ng bahay na natirhan na ng iba. Alam mo naman ang Daddy Ed mo, hindi ba? Mas naniniwala pa yun sa multo kaysa sa aswang. Siguro po Ma, naninibago lang po talaga ako dito sa bahay. Gusto mo ba sa taas ka na lang matulog? Hindi na po Ma. Baka madisgrasya pa po tayo sa hagdan eh. At saka, bawal pa po sa iyo yung magbuhat ng mabibigat, di ba? Oh, di tawagin natin yung daddy mo para siya yung magbubuhat sa'yo. Pero pagod po yun, May. Huwag na po natin siya istorbohin. Babalik na lang po ako sa kwarto. Siya na rin ang nagtulak ng wheelchair ko pabalik sa kwarto at inalalayan akong makahiga. Doon nga ako nakatulog ng mahimbing dahil wala na akong naririnig na bulong.
At pagbalik ko nga sa eskwelahan, wala na rin ang mga poster ng lalaking tinaguri ang mamamatay tao. Tinanggal na ang mga yon dahil hindi na lang ako ang nagpatunay na mabuti siyang tao at marami na rin pala siyang nailigtas. So true nga pala yung sinasabi ng favorite sisi mo, sis. Mabait nga yung lalaki. At saka, gwapo yung face niya, hindi ba? Anong favorite sisi? Isa lang naman yung kapatid ko, di ba? Ay, talaga? Inaamin mo na ngayon? Gusto mo talagang makutungan, no? Ay, sorry na, oo na. Malinaw na sa akin. Talia, oh. Ito, oh. Kainin mo yan, ha. Amis, may pagkain na siya. Ito. Hindi mo pwede ako naman yung magbigay? Talia, ito yung kainin mo, ah. Tanggapin mo yan, kapatid mo ako. Ano yan? Nagbabago na ba yung ihip ng hangin? Miss, salamat, ah. Bati na talaga kayo? Nico, kainin mo na lang muna yung dala mo, ha? Minsan lang naman kasi magbigay sa akin si Amis, eh. Ay, sige na nga. Kakainin ko na lang to mamaya. May napapansin akong kakaiba sa kilos ni Amis noon. Kahit masungit pa rin ang paraan ng pagbibigay niya ay parang may naintindihan siya tungkol sa mga nalaman ko. Kaya siguro niya ako binigyan ng pagkain. Tahimik nga akong nagpasalamat sa ginawa niya at kinain ko na nga yung ibinigay niya. Maya-maya naman, umalis sila ni Jamie. Naiiwan naman kami ng Nico na nakilala ko sa eskwelahan na nagkukwentuhan. Hindi ka ba naninibago sa kapatid mo? Nakita kasi niya na muntik na akong mamatay eh. Baka dahil dun. Kasi, di ba, kahit naman gaano kayo kagalit sa isa't isa, kapag magkapatid kayo, hindi pa rin mawawala yung pag-aalala kapag napahamak yung isa. May punto ka nga naman. O siya, kainin mo na yung bigay niya. Nang uwian naman ay ang nagpapanggap na Nico ulit ang nagtulak sa wheelchair ko palabas ng gate. Wala pa roon ang sundo ko, kaya kailangan naming maghintay. Habang naghihintay kami, namataan ko sa malayo ang lalaking nagligtas sa amin. Nakatingin siya sa direksyon namin. Napatingin naman ako kay Liam at napansin kong kumunot ang noo niya. Na para bang may nararamdaman siyang kakaiba. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa paligid at nang mapansin niyo ng lalaking nasa malayo, agad itong nagtago. Ayos ka lang? Dito ka lang ha. Babalik ako. Oo, sige. Talia, nandiyan na yung sundo mo, di ba? Halika na, ako na magtutulak sa'yo. Si Nico kasi, huwag mo nang hintayin yun, no? Mag-iba naman kayo ng sundo eh. Ayun yung sasakyan, di ba? Sige na, sumakay ka na. Manong, patulong nga po ako dito. Para silang nagmamadaling maisakay ako sa sasakyan bago pa makabalik si Liam. Sumakay rin sa loob sina Amis at Jamie. Pero kalaunan ay bumaba si Jamie sa sakayan na malapit sa kanila. Nakita ko kanina yung lalaking nagligtas sa amin eh. Parang hinanap siya ni Nico. Ano ka ba, si Nico yon? Yung tunay na Nico. Si Liam yung nagpapanggap. Alam mo, nagkita kami ni Nico. Sinabi niya huwag ko nang hayaang bigyan ka ni Liam ng pagkain. Kung magamit ng ibang pagkatao yung kaklase natin, tinatawag nating Nico. Ano ka ba? Ang tunay niyang pangalan, Liam. Alam ko na yun eh. Pero huwag mo ipahalata na alam mo na ha. Baka ikaw naman yung mapahamak, Amis eh. Pagdating nga namin sa bahay ay naghintay siya ng halos kalahating oras bago dumating ang sasakyan ng tunay naming ama. Bago umalis, maayos siyang hinarap ni Mama dahil pamangkin pa rin niya ito. Kahit mainit ang ulo ni Amis sa amin ay hindi namin yun ginagantihan dahil wala naman siyang kasalanan sa mga nangyari kahit nga may pagkamaldita siya. Sa pagkakataong yon, maayos niyang tinanggap ang pakikitungo ni Mama. Sinagot ang mga tanong nito at tinanggap ang mga ibinigay sa kanya. Nang tuluyan siyang umalis, napaiyak naman si Mama sa tuwa. Ay, salamat naman, Talia. Naging mabait na si Amis, no? Parang unti-unti na niya tayong tinatanggap. Yan nga po, masaya din po ako na ganun po yung nangyari. Sa bagay, nung na-aksidente ka, di ba? Bumisita siya habang natutulog ka. Umiiyak pa nga siya nun eh.
Talaga po, Ma? Oo naman. Kahit nga nung na-ospital ka nitong huli, nung hindi na gumagana yung mga binti mo, palihim ka niyang binibisita noon. Nakita siya ng Daddy Ed mo. Kaya mabuti rin hindi mo siya masyadong pinapatulan. Mahal ka naman kasi ni Amis, Talia. Kasi po, ma'am, hindi naman talaga ako galit sa kanya. Kaya araw-araw ko siyang iniintindi. Kasi baka dumating nga yung araw na gusto na niyang maging maayos sa akin. Hindi niya lang alam kung paano, di ba? Kasi nakakailang din siguro sa kanya kung bigla na lang siyang lalambot, di ba? Sa totoo lang may galit siya, anak. Pero hindi kayang talunin ng galit na yun yung pagmamahal niya sa'yo bilang kapatid. Lalo na hindi mo siya pinapatulan. Sarili rin niya yung tatalo sa galit niya. At ngayon, nagpaparamdam na siya, hindi ba? Nakita niyang iba na yung sitwasyon. Para na kasing may mabigat na kalaban yung pamilya natin. Kaya kahit yung papa mo, gumagawa na ng paraan para maprotektahan ka. Si papa po? Oo naman. Hindi mo lang nararamdaman dahil hindi siya madalas magpakita sa'yo. Pero kumikilo siya para mabigyan ka ng proteksyon. Ang nakakatakot nga lang dyan, naghahanda siyang harapin ang aswang na yun. Paano yun naman po nalaman yun, Ma? Nagkausap sila ng Daddy Ed mo tungkol doon. Nagkita sila minsan sa isang lugar at napag-usapan nila yung nangyayari. Kaya nga nung nanganak ako, si Amis yung pinagbantay sa'yo eh. Doon naging mas malinaw sa akin ang sitwasyon. Matagal ko nang hindi binibisita ang tatay ko dahil iniisip kong walang tatanggap sa akin sa bahay nila. Kaya matagal-tagal na rin mula nang huli ko siyang makita. At simula noon, araw-araw nang ginagawa ni Amis ang paglayo sa akin kay Liam. Napapansin kong naiinis na rin ang lalaki sa ginagawa niya. Pero palagi siyang sinasagot ni Amis. Ano ba problema mo? Tuwing break time, ganyan ka. Pati kapag uwian, ganyan ka din. Oh, ano namang mali sa ginagawa ko? Inaagaw mo sa akin si Talia eh. Excuse me? Kapatid niya ako, di ba? Best friend ka lang. Ano yung sinasabi mong inaagaw? Mas matimbang ka pa ba sa kadugo? Nagsiselos ka ba dahil kay Talia na pupunta yung atensyon ko? At hindi sa'yo? Hoy! Ang kapal ng mukha mo ah! Hoy, hindi kita type, no? Sus, ayaw mo pang aminin. Alam mo, Amis, madali naman ako kausap eh. Hindi mo kailangan gamitin yung kapatid mo para mapalapit sa akin. Kunwari ka pang inaaway ako eh. Kunwari yung mukha mo. Mataas yung standard ko pagdating sa lalaki, no? At sa lahat ng ayaw ko, yung walang maalala tungkol sa nakaraan niya. Hindi mo nga maalala kung paano mo binastos yung mama ko noon, di ba? Sa tingin mo magugustuhan kita? Kaya tigil-tigilan mo nga yung pag-a-assume at gumising ka nga sa hibang mong panaginip. At isa palayuan mo nga yung kapatid ko? Amis, teka lang naman. Wala kang magagawa, Talia. Hindi ka makakatayo dyan. Kaya dadalhin kita kung saan ko gusto. Talia. Hep. Narinig mo na yung sinabi ni sis ko. Best friend ka lang, di ba? Siyempre, mas matimbang pa rin yung kapatid. Kaya huwag ka na sumunod. Ayos na sila eh. Inilayo nga ako ni Amis kay Liam at sumunod naman si Jamie sa amin. Hindi na ako nilubayan ni Amis para hindi na makalapit ang nagpapanggap na Nico. Pero natatakot ako nun. Baka kasi mapansin ni Liam na may alam na ako. Ang hiling ko lang, sana hindi niya mahalata ang pagpapanggap ko. Kahit nga sa uwian, si Amis ang nagtutulak sa wheelchair ko hanggang sa maisakay nila ako sa sasakyan. Pero napansin kong hindi papunta sa bahay namin ang tinatahak naming daan. Manong, saan po tayo pupunta? Hindi po ito yung daan pa uwi sa atin, di ba? Amis, tingnan mo oh. Hindi ito yung dinaraanan natin. Hoy, Amis, bakit ba hindi ka nagsasalita? Kumalma ka nga dyan. Mamaya pa tayo uuwi, ano ka ba? Pero hindi tayo pwedeng gabihin. Alam mo naman kung bakit, di ba? Akong bahala sa'yo, kulit mo naman. Pero bakit may kutob akong may gagawin kayo hindi maganda sa akin? Saan niyo ba ako dadalahin? Kakuntsaba mo talaga yung driver namin. Hoy, Amis, ano ba magsalita ka nga? Manong, paliko nga po dito sa kanan. Salamat. Amis, ano ba? Kinakausap kita oh. Manahimik ka na nga lang dyan. Paano nga ako tatahimik kay ibang lugar to pinupuntahan natin? Tsaka, Manong, ihunto nyo nga po yung sasakyan. Manong! Hoy, Talia, ano ba? Huwag mo nga guluhin si Manong. Madidisgrasya tayo niyan eh. Isa nyo nga kasi ako dadalahin. Hindi na ako natutuwa dito ha. Sobrang stress talaga ako nun. Nag-aalala kung baka may gawin siyang masama sa akin.
Baka nililin lang niya ako o baka nagkamali ako sa pag-aakalang kapatid na talaga ang turing niya sa akin. Lalo pa nga akong natakot nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay na hindi pa nga maayos at tila matagal nang pinabayaan. Amis, anong gagawin natin dito? Hindi papakain kita sa aswang. Ano? Anong aswang? At saka, ano yung ginagawa mo? Ano yung nilalagay mo sa panyo? Amis, hindi na ako natutuwa dyan, ha? Ano ba gagawin mo dyan? Eh di itatakip ko to sa ilong mo para mawalan ka ng malay. Ganito! Mariing idiniin ni Amis ang panyo sa ilong ko. At nang malanghap ko ang matapang at nakakahilong amoy. Hindi ko na napigilan ang pagkawala ng ulirat ko. Unti-unti akong nilamon ng dilim. At ang magising ako, wala na ako sa wheelchair. Nakahiga ako sa malamig na simento. May mainit na hiningang may kasamang angin na malapit sa katawan ko. Para yung hininga ng isang halimaw. Hindi ako makagalaw kahit anong pilit ko. Patuloy nitong pinipisil ang mga binti ko habang ginagawa ko ang lahat para makapalag. Pero wala talaga akong laban. Bigla itong tumayo at umalis. At maya-maya pa, may narinig akong mga yabag. Nakakita ako ng paparating na liwanag mula sa isang flashlight. Sige na, Manong. Buhatin niyo na siya tapos ibalik niyo na siya sa sasakyan. Ako na magbubuhat sa kanya, Manong. Iandahin niyo na lang yung sasakyan. Baka dumating si Liam eh. Nakita ko ang lalaking nagligtas sa amin noon. Lumapit siya at maingat akong binuhat. Pinatahan pa niya nga ako habang umiiyak ako sa sobrang takot. Ibinalik nila ako sa sasakyan at nagmadali si Manong na paandarin yon. Inapura rin kami ng lalaki nang makapasok na si Amis sa loob. At gaya nga ng sinabi nila, dinala nila ako pa uwi at dumiretso kami sa kwarto ko. Maraming tanong si Mama, pero palihim siyang kinausap ni na Amis at Nico. Wala akong marinig sa usapan nila, kaya wala akong ideya kung ano ba talaga ang ginawa nila sa akin. Maya-maya pa, pumasok si Mama sa kwarto habang umiiyak pa rin ako. Ma, bakit ganun si Amis? Hindi ko siya maintindihan eh. Parang sabay yung ginawa niya sa akin. Akala ko nagbago na siya. Ano po ba talaga? Galit pa rin po ba siya sa akin? Sigurado ako, Talia. May magandang dahilan yung kapatid mo. Hindi ko po maintindihan kung paano magiging magandang dahilan yun, Ma. Dinala niya ako sa lugar na yun. At sumunod pa sa kanya si Manong. Tapos pagising ko may aswang na akong kasama dun. Pero Talia, anak, buhay ka nang ibinalik nila at wala ka ring sugat. Ligtas ka at yun yung pinakamahalaga dun. Pero Ma, para saan po yung ginawa nila? Kasama pa niya yung lalaking nagligtas sa atin. Oh, hindi ba't si Nico yun? Oo, siya yung tunay na Nico, hindi ba? At sigurado akong hindi kanya ipapahamak, anak. Pero bakit nila ako iniwan sa loob kasama yung aswang, Ma? Hindi ko pa rin maintindihan eh. Ano po ba talagang dahilan nila? At kung siya talaga si Nico, bakit niya ginawa sa akin yun? Mahirap na talaga akong intindihin sila. Basta anak, sigurado kung may magandang dahilan yan, ha? Magpapahanda na ako ng pagkain kay Manang. Kumain ka muna at sigurado kung gutom ka na. Kalmado lang si Mama at hindi nagalit sa ginawa ni na Amis. At dahil nga magulo ang isip ko noon, sumunod na lang ako sa kanya. Pagdating naman ni Manang Merna ay kumain ako at nagtahinga na lang. Pero hindi ako makatulog sa kakaisip. Kinaumagahan, malayo ang wheelchair ko kaya gumapang ako sa sahig. At doon ko napansing gumagalaw na ang mga binti ko. Sinubukan ko ulit at nang makatiyak ako ay umupo ako ng maayos. At dahan-dahan akong tumayo kahit nga takot akong bumigay. Talia, ha? Talia, hindi ka pa papasok? Si Manang Merna. Ay, Diyos ko, kumayo sa umaga. Jesus Mariosep ka na ba, ha? Bakit mo naman ako ginulat? Manang, tingnan niyo po. Wala na po akong wheelchair. Nakakatayo na ako, Manang. Aba, yung ano? Ano nangyari? Ay, Diyos ko, ma'am. Ma'am, nakakalakad na si Talia, ma'am. Diyos ko, maraming salamat naman. Manang Merna, ano? Talia? Paano? Ma, hindi ko rin po alam pero tingnan niyo po, oh.
Nakakatalo na ako, ma! Nakakalakad na ako! Sa sobrang tuwa nga ni Mama ay agad niya akong nilapitan at niyakap ako ng mahigpit. Naging emosyonal ang umagang yon para sa aming lahat. Kahit nga si Manong na nagmamaneho ng sasakyan namin natuwa. Napansin kong huminga siya ng malalim pero ang buntong hiningang yon may halong ginhawa at saya. Dahil doon ay naalala ko ang ginawa nila ni Amis nung nakaraang gabi. Tinanong ko si Manong pero sinabi lang niyang wala siyang alam. Mas mabuti raw na kami na lang ni Amis ang mag-usap. Kaya dali-dali akong naghanda nung umagang yon. Mabilis akong kumain at naligo para makapunta agad sa eskwelahan. Ni hindi ko naisip kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao kapag nakita nila ako. At pagkababa ko pa lang sa sasakyan, tumakbo na agad ako papasok sa gate. Nakasunod sa akin ang tingin ng lahat. Kahit nga yung guard, napaturo sa akin sa sobrang gulat. Hala, may lumbon nakatayo, OMG! Hala, sis, saan ka nakapulot ng himala? Jamie, nasa si Amis? Wala pa siya. Pero maya-maya lang, sigurado ako nandyan na yun. Talia? Nico? Nakakatayo ka na? Paano nangyari yan? Imposible namang. Imposible? At saka, bakit parang dismayado ka? Grabe ka naman. Hindi no, anong dismayado? Natutuwa nga ako eh. Talaga? Natutuwa ka ba talaga? Ano ba Nico? Nang sambitin niya ang pangalang yun ay napalingon ako kay Amis. At doon ko nakita ang lalaking kasama niya. Yung lalaking nagpakilalang tunay na Nico. Nagulat din ang mga kaklase namin. Pati na rin ang ibang estudyanteng nasa labas ng classroom ay nagsilipatan para panoorin ang nangyayari. Doon ko nakita ang matalim na tinginan ng dalawang lalaking parehong may mukha ng Nico na kakilala ko. Ano? Nagulat ka ba? Nakikita mo na kapasok ako dito? Walang iya ka talaga. Sinira ko yung nilagay mo para makontrol ako. Kaya ko na pumasok sa eskwelahan ito nang hindi ko na kailangan ng pahintulot mo. Ay, grabe naman, pahintulot niya talaga. Hindi naman niya pag-aari yung skula. At saka tantanan mo nga yung kapatid ko. Wala nang bisa yung ginagawa mo sa kanya. Talia, dito ka na sa amin. Oo. Hindi ka lalapit sa kanila. Aray ko. Nico, bitawan mo ako. Ay, Diyos ko, may kutsilyo siya. Paano nakapasok yan dito? Ano? Wala na bisa. Eto kaya? Nico, alisin mo yan sa akin. Ano ginagawa mo? Manahimik ka! At hindi mo ba sila narinig? Hindi ako si Nico! Ako yung pinsan niya, si Liam! Bitawan mo nga yung kapatid ko! Sige, lumapit ka! At sasaktan ko itong babae to! Wala ka na matatakasan dito, Liam. Kahit patayin mo pa yan! Wala akong pakialam. Ang mahalaga, patay na siya! Buisit, wala pala akong batakas ha! Sige, di gagawin ko rin siya walang buhay! Tinuloy nga ni Liam ang balak niyang paghiwa sa leeg ko. Pero hindi ako nasugatan. Hindi ko alam kung paano nakakilos ng ganung kabilis ang tunay na Nico para maprotektahan ako mula sa talim ng kutsilyo. Nanlaki pa nga ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Ipinangharang niya ang kamay niya sa patalim at mabilis na umagos ang dugo mula roon. Nico! Ano, Talia? Nasugatan ka ba? Dito ka! Halika dito! Nakita nyo? Ganun siya kabilis kumilos. Ganyan kumilos yung aswang. Lahat kayo, nakita niyo yung ebidensya. Kaya tama ako na siya yung aswang. Hoy, nakalimutan mo yata sinabi mo magpinsan tayo. Uy, shit! Kung ganun ako, ganun ka rin. Wala tayong pinagkaiba. Hayop ka talaga. Hoy, hindi mo ako matatakas sa hayop ka. Bumalik ka dito. Nang tumakbo nga si Leah, may hinarang siya ng ilang lalaking estudyante. Pero isa-isa niya silang binalibag at nakatakas. Sinundan siya ni Nico habang naiwan kaming tulala sa classroom. Nanginginig ako sa takot habang mahigpit ako niyayakap ni Amis na hindi na rin napigilan ng pag-iyak. Dahil nakita ng lahat ang takot niya, walang nagkomento sa pag-aalaga niya sa akin. Marami ring nasaktan sa labas kaya labis na nagulat at natakot ang buong klase. Pinakalma kami ng ibang tao
Pero hindi na bumalik si Liam hanggang uwian. Wala kaming balita tungkol sa kanila ni Nico. Umuwi kaming kasama si Amis at ikinuwento kina Mama at Manang Merna ang nangyari. Naku, buti na lang talaga't nandun agad si Nico. Nagawa ka niya protektahan. Opo, Manang Merna. Pero siya naman po yung nasugatan. Sana nga po ayos lang siya eh. Masyado na po kasing matindi yung away nila kanina. At ang masaklap pa, kabilugan ng buwan mamaya. Gabi nila yun. Kaya habang maaga pa kahit matao yung lugar natin, isasara natin ang lahat ng bintana at pinto, ha? Baka nga po gigil ng gumanti si Liam eh. Hindi natin alam kung nahuli ba siya ni Nico. Umaga pa kasi kanina. Mahina lang ang lakas na nagagamit nila. At sigurado ko hindi pa napapatay ni Nico si Liam. At mamayang gabi, baka salakayin niya tayo dito. Naku, Diyos ko, Talia. Buti na lang talaga nakakatayo ka na. Kaya nga po, Mama. At hanggang ngayon, hindi ko pa natatanong kay Amis kung paano nangyari yun. Basta, ayoko naman pangunahan si Nico tungkol dyan eh. Siya lang yung magpapaliwanag sa'yo. Kumunot naman ang noo ko noon. Pero mukhang hindi ko talaga mapipilit si Amis na magsalita. Kinagabihan naman, dumating si Nico sa bahay. Pinatuloy siya ni Mama at nag-usap muna sila sandali bago niya ako hinarap. Ano? Kumusta ka? Anong kamusta ako? Ikaw nga yung kumusta yung sugat mo? Magaling na ako. Magaling na? Patingin nga ako. Oo nga no. Pero paano nangyari yun? Malalalim yung sugat mo kanina. Mabilis lang akong gumaling, Talia. Pero paano nga? Talia, dahil isa akong... Isa kang ano, Nico? Teka, sabi ko na nga ba nandyan na siya eh. Ha? Sino bang nandyan? Huwag ka lalabas ng bahay. Kayo lahat manatili kayo dito. Haharapin ko lang si Liam. Hoy, Nico! Teka lang naman! Hindi man lang siya lumingon nang tawagin ko ang pangalan niya. Dire-diretso siyang naglakad palabas habang inuulit ang mga bili niya. At ang makalabas nga siya, agad kumilos ang lahat para isara ang mga pinto at bintana. Tumulong din ako sa pagtiyak na ligtas ang bahay. Pero nang isara ko ang isang pinto ang nakaharap sa labas, biglang may humawak sa kamay ko. Ano? Na-miss mo ba ako, Talia? Liam! Halika dito! Bitawan mo ako! Bitaw! Nico! Sino ba Nico yan? Siya ba o ako? Siyempre yung tunay yung tinatawag ko! Bitawan mo ako! Hindi mo ko kaya, Talia! Halika, sumama ka sa akin! Hoy! Talia! Nico! Nico, tulungan mo ako! Sobrang lakas niya! Hayop ka! Halimaw ka! Bitawan mo siya! Nalaki ang mga mata ko nang makita kong nagbago ng anyo si Nico sa mismong harapan ko. Pero agad akong hinila ng katawang aswang ni Liam at mabilis na dinala palayo. Dinig na dinig ko ang sigaw ni Mama habang hinahabol kami. Pero tumalon na si Liam mula sa bahaging yun ng bahay. Hinabol naman kami ng katawang aswang ni Nico. Sa sobrang bilis nilang kumilos, nahilo talaga ako. Hindi nga nagtagal ay nakarating kami sa mataas na bahagi ng bundok. Napahinto si Nico sa harapan niya at bumalik sa anyong tao. Patunay na ayaw niyang lumaban ng buong lakas habang hawak ako ni Liam. Ano? Hindi ka mapatol? Sabi ko na nga ba tiklop ka kapag tukol sa kanya? Ano bang gusto mo? Yung mamatay ka, yun yung gusto ko. Isuko mo sa akin batong minala mo. Alam mong hindi ko gusto yung batong yon. Pinilit lang itong ilagay sa akin. Eh kaya nga kung hindi mo gusto, hindi ba? Ibigay mo lang sa akin. At pagkatapos ano? Manganganak ka na mas marami pang nila tapos papatay ka ng tao. Dahil yun lang yung may kakaina magparami ng lahi natin. Hindi mo naman ginagamit. Dahil hindi naman dapat natin gamitin yon. Sapat nang tayo lang kesa naman damay ka na iba inosente. Bitawan mo si Talia. Huwag mo akong galitan, Liam. Alam mo kung anong kaya kong gawin sa'yo. Bakit? Sa tingin mo ba hindi kita kaya patayan? Tignan mo ang buwan. Bilog na bilog. Kapag kinain ko ang puso ng babaeng birin na to,
mas lalo ko lalakas. Magiging kasing lakas mo ko at kaya pa kitang patayin. Kaya mamili ka. Ano ang sisuko mo? Ang buhay mo, ang buhay niya. Nico, huwag mo isakripisyo yung buhay mo dahil sa akin. At ikaw na aswang ka. Bitawan mo ako. Malahimik ka! Huwag ka malikot! Baka bigla akong wasakin yung lalamunan mo! Ano, Nico? Magdesisyon ka na bago maubos yung pasensya ko! Pero bago mangyari yon, makakawala muna siya dyan. Ano? Nahihibang ka na ba? Makakawala ka! Talia, tumakas ka na. Tita, tumakas ka na. Bilisan mo. Buisit! Bakit hindi man lang kita naamoy? Dahil gumamit kami ng utak. Halos pagapang akong tumakbo palayo. Natatakot din akong lumapit kay Nico dahil nasaan yung aswang na siya. Ang sumalo sa akin habang tumatakbo ako ay ang tunay kong ama. Sa mga bisig niya, tuluyan ako napaiyak. Pero nang makita niyang tumilapon si Tita Sasa, agad niya akong ipinasa kina Amis at Jamie na naroon din pala. Halika na, bilis! Tumakas na tayo! Mauna na kayo, kukunin ko lang si Mama. Ano? Saan kami pupunta? Baka mamaya meron kami makasalubong na kung ano. Ha? Amis! Hoy! Ba't mo kami iniwan dito? Ma, sumama ka sa amin, halika na. Sis! Buisit ka! Halika na! Halina kayo! Ay naku, Diyos ko, salamat naman, Talia, at buhay ka pa! Bilisan nyo na, halina kayo! Manang sandali lang po. Si Amis! Dahil kaharap ni Nico ang aswang ay hindi nagawa ni Liam na saktan ng mag-ina nang sinubukan niya silang abutin. Binuhat siya ni Nico at inihagis. Saka naman sinundan ng sunod-sunod na pag-atake. Napakabilis ng mga kilos nila. Nakikita lang namin ang kanilang mga anino dahil sa liwanag ng buwan. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, nang makalapit si Nico, sinalubong siya ni Liam ng saksak sa tiyan. Nico! Makukuha ko ng binhi! Akin na to! Ano? Hindi mo ko kaya? Hindi na kaya ng katawang aswang mo! Bumabalik si Nico sa pagiging tao. Ibig sabihin, humihina na siya. Nico! Nico, lumaban ka! Sandali. Paano gagawin mo? Kapag pinana mo si Liam, baka matamaan si Nico. Pero ito na lang yung paraan para makabawi siya. Isang bitaw lang ni Tita sa pana ay dumiretso yun kay Liam. Dinamaan siya pero tila wala lang yun sa kanya. Kinabahan kami, pero nanatiling kalmado si Tita at ang tatay namin. Pinanood pa nila habang mayabang na binunot ni Liam ang pana mula sa dibdib niya. Lalo ako natakot noon, pero maya-maya pa, bigla niyang hinawakan ang dibdib niya. Walang yan! Ano to? Gamot yan. Para kahit makuha mo yung binhi mula sa akin, hindi to gagana sa'yo. Sabay tayo mamamatay! Hayop ka! Hayop ka talaga! Pero masayop ka! Ha? Naku, wala si Nico! Nico! Mag-iaswa ka ulit! Nang magbagong anyo ulit si Nico ay walang pag-aalinlangan niyang sinaksak sa dibdib ang katawang aswang ni Liam. Na unti-unti na rin bumabalik sa pagiging tao. Hindi niya ito tinantanan hanggang sa tuluyan niyang mapabagsak. Napaiwas naman ako ng tingin nang makita kong dinukot niya ang tiyan ni Liam at hinatak ang anumang nasa loob nito. Nasuka ako sa eksenang yon. Maging sinama ng Merna at Jamie ay hindi nakayanan ng nakita nila. Hindi ko nga alam kung paano nanatiling matapang si Amis sa harap ng ganong tanawin. At kalaunan, tuluyang nanahimik si Liam at nawalan ng buhay. Si Nico naman, agad na umalis. Saan siya pupunta? Patay na ba talaga yan? Baka mamaya bigla pa bumangon yan, ha? Hindi haharap si Nico habang ganun yung anyo niya. Wala na yung pesteng aswang niyang pinsan. Kaya tara na, umalis na tayo dito. Yun na nga ang gabing tuluyang natapos si Liam. Ang lugar pala kung saan niya ako dinala ay malapit lang sa kalsada. Paakyat ang daan at hindi sementado. Pero kaya pa ring daanan ng sasakyang may 4 na gulong. Kaya naman nang madukot ako, mukhang mabilis ding sumunod ang iba.
Ibig sabihin, alam na nila kung saan ako dadalhin ni Liam. At ang bumalik nga kami, hindi kami dumiretso sa bahay. Nagtaka naman ako dahil sa ospital kami pumunta. At doon nila sinabi sa akin na nawalan ng malay si Mama nang makita nga niyang dinukot ako. Nakausap ko na yung Daddy Ed mo, Talia. Ayos na yung mama mo. Ikaw, ayos ka lang ba? Tita Sasa, alam ko na yung tingin na yan. At oo, nandito ako. Sana sapat na yung ginawa ko para makahingi ako ng tawad sa'yo, Talia. Hindi po ako galit, tita. Miss na po kita. Miss na rin kita, Talia. At munti ka na namang mawala sa amin. Pangako ko sa'yo, hindi na to mauulit, ha? Hindi na kami papayag. Ilang beses na to nangyari eh. Mas gusto ko na lang na magkabati-bati kaming lahat. Kesa naman isa-isahin pa ang lahat ng kasalanan ng bawat isa sa nakaraan. Wala na talaga akong galit sa kanila. At alam kong ganun na rin sila sa akin. Ang mahalaga ay nagkaayos na kami nang hindi na kailangang paulit-ulit na ungkatin ang mga nagawa namin sa isa't isa. Kinabukasan nga, nang maging maayos na si Mama ay agad siyang lumabas ng ospital. Nagkausap na rin silang magkapatid, pati na rin si Papa. Maayos na silang lahat at sa kabila ng lahat ng takot na pinagdaanan ko, may tuwa akong naramdaman. Ang pinakamasayang tuwang naranasan ko sa buong buhay ko. At ang magkaroon nga kami ng pagkakataon ay kinausap ako ni Nico ng kamilang dalawa. Talia, mabuti naman pumayag ka makapag-usap sa akin. Kala ko hindi ka nalalapit eh. Bakit ko naman gagawin yun sa tagapagligtas ko, di ba? Dahil nakita mo naman na kung ano talaga ako, di ba? Pero sinabi mo rin naman na ipinilit lang yun sa'yo. Hindi mo naman ginusto maging ganyan, di ba? Talia, nasa katawan ko pa rin yung kapangyarihang yun. Pero marami ka namang mabuting nagawa dahil doon. Ibig sabihin ba niyan? Tanggap mo pa rin ako bilang kaibigan mo? Oo naman. Parte ka na ng buhay ko, Nico. Lalo na ng nakaraan ko. Hindi sapat yung pagiging ganyan mo para itakwil kita. At saka alam ko naman na hindi mo ako kakagatin eh. Kakagatin talaga? Oo. At saka, meron pa sana ako isang tanong. Itong mga binti ko, ikaw ba yung may gawa nun? Ikaw ba yung aswang nung gabing yun? Pasensya ka na. Alam kong takot na takot ka nun. Hindi pa kasi ako handang magpakilala sa iyo eh. Na hindi pa kita nakakausap na maayos ulit bilang kababata ko. Pero ayoko nakikitang limitado lang yung galaw mo. Kaya kinausap ko si Amis. Tapos nakipagsabwatan ako sa kanya. Oh, buti hindi siya natakot sa'yo. Kinausap siya ng papa mo eh. May plano na talaga kami ng mga magulang niya kung paano ka ililigtas mula sa pagpapanggap ni Liam. Kapatid ka pa rin ni Amis. At mas nanaig yung pagiging kadugo niya sa'yo kaysa sa galit niya. Kaya nagawa niya rin akong tanggapin. Tapos nakipagkasundo siya sa akin. Ibang klase talaga kayo, no? Pero salamat ah. Sobrang hirap kasi talagang maging lumpo eh. Pero Nico, bakit ang tagal mong bumalik? Naisahan ako ni Liam eh. Kinulong niya ako habang nagpapanggap siya. Nag-iisip siya ng paraan para makuha yung binhi sa katawan ko. At kahit nakulong ako, patuloy akong lumalaban para hindi niya ako mapatay. Pero nahirapan talaga akong takasan siya. Kahit nagawa ko rin sa uli, noong mga panahong yun, binanggat kanyang bilang target. Alam kong gagamitin niya yung pagkatao ko para mapalapit sa'yo. Ibig sabihin, mas malakas ka nga talaga sa kanya? Oo. At hindi niya kayang tanggapin yun. Talia, pwede ba akong makahingi ng yakap sa kaibigan ko? Oo naman. Alika. Simula nang mawala si Lia, may naging mapayapa na ang buhay naming lahat. Nakapag-aral ako ng maayos. At si Nico naman nagawa na ring mamuhay ng normal. Nabigyan ng hustisya ang pangalan niya at naipaalam na sa lahat na wala na si Liam talaga. Hanggang dito ko na lamang po tatapusin ang kwento ng Nanay Talia at Tatay Nico ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nakapakinig. Ako po ulit ito, si Maraya.
lubos na gumagalang. Another... Grabe yung twist, no? Grabe, talagang iba talaga pag nagpapanggap, no? Akala ko talaga si ano yun eh. Si Nico. Si Nico talaga Naging masama, eh. hindi Pero pala. Si Liam pala. Pero, pala yun. kung mapapansin nyo, namatay yung ilaw Oo natin. nga eh. Sa kalagitnaan ng recording, biglang nadali ko to. Tapos, Natapon yung kape ko. Pasensya na kayang gawa. Ayan, no? Kita nyo, pati ang ilaw papagawa. Pero sa susunod, bukas na ulit yan. Sana, maayos na. Okay na yan. Pero anyways, ano masasabi niyo sa kwento natin? Kaya gawa, ano pala, subscribe pala kayo kasi 30% ulit ng mga subscribers natin hindi nakasubscribe. Kaya please, subscribe po tayo and pakilike po yung video natin para umabot to sa lahat ng mga kayanggao. So, ayun. Thank you. Susunod po ulit.